para i-celebrate ang Mother's Day, hayaan nyo kami na sundan ng pangalawang episode ang naging episode natin nung nakaraang linggo kung saan makakasama naman natin ngayon ang mga nanay bilang sineselebrate natin ang buwan na ito para sa kanila. Hello Kuya Aki, magandang hapon sa iyo. Ayan, no? Isang napakagandang hapon sa ating lahat, no? Sa ating mga kabataan na nanonood ngayon dito sa Kalambag. At ayun na naman, ay isang Sabado na naman po ang ating pagsasaluhan, no? Na may kaakibat na aral na siya magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Tama yung sinabi mo, Raisa, no? Last week, nung pinag-usapan ng Kalambag Kidapawan ang tungkol sa Mother's Day. Ngunit, ang kaibahan lamang po ay, of course, yung Kalambag Kidapawan ay pinag-usapan nila yung sarili nila mismo opinion bilang mga anak na nag, nagbabahagi ng kanilang pagbati sa kanilang mga ina. Ngayon naman ay mismo mga ina na po ang ating makakasama. And I'm so excited no na makasama sila. Ikaw ba, Raisa? Excited ka ba to have this episode sa Sabadong ito? Yes naman, Kuya Akim, kasi unang ano ko ulit ito, sabak ulit ito sa Kalambag kasi maraming weeks din ako na hindi nakasama sa Kalambag. So, excited ako para sa episode na ito and excited ako na makasama ang mga guests natin ngayon sa hapon na ito. Mm-mm. Ayan, kaya mga kabataan, galing pa, ayan na po, meron po tayong dalawang guest no, na makakasama si si Ma'am May, Patria May, at si Ma'am Joanna. Ayan po. So, hayaan natin silang magpakilala, of course, no? Kasi nga spotlight to nila ngayon dahil nga Mother's Month ngayon. So, ayan. So, unahin natin si Ma'am Patria. Hello po sa'yo. Hello, magandang tanghali. Anyway, I'm Patria Maggie Maluping. Community organizer ako sa QC ngayon. Ah, Ngayon, ako yung nagpe-presidente dun sa organization namin sa Alyansa ng Mamamayan ng Bagbag. So, yung pinaglalaban namin yung regarding sa pampublikong pabahay. Ayun. Ayan, maraming salamat po, Miss Patria. Magandang pakinggan na empowered women pala ang mga kasama natin ngayon. Um, pakilala, Kuya Akim. Ayan, nawala ata ako. No? Ayan, naririnig na po ba ako, Raisa? Rinig na ba? Yes, Kuya Ayan, si Ma'am Akim. Patria, no? Oh, di ko masyado marinig yung introduction kanya. Kasi iba talaga yung signal dito sa Kidapawan. Ayan, para siyang Robocop. Ayun, so napakahirap, no? So, ayan, ma'am, si... Okay lang po ba sa inyo, Ma'am Patria po yung tawag namin sa inyo po? Hindi, ate lang. Ate Pat. O kaya ate Mai. Ate Ate. Pat, ayan. So, di naman tayo magkalayo ng edad po, ano? So, ayan. So, Ate Pat lang, no? So, kamusta ka po ngayon, Ate Pat? Okay naman. Yun. Kagaya ng sabi natin, busy sa pag-organisa sa community. Ganun yung ginagawa ko ngayon. Ayan, napaka-empowered naman ni Ate Pat, no? Kasi aside sa pagiging nanay niya, meron din siya mga community engagement, meron siya mga community, ano tawag nito, yung mga community services niya para rin sa mga kapwa niya. Ano nga, pwede niyo po ba itong ma-share dito po, Ate Pat? Mm. Kami yung lumalaban para sa pagkakaroon ng pampublikong pabahay kasi kung naririnig natin walang ganun sa Pilipinas, ano, hindi siya empowered na batas na magkaroon ng pampublikong pabahay na kung saan na i-avail siya talaga, no, ng mga mahihirap nating mga kasama kasi sa komunidad wala talaga tayong kakayanan umupa o magbayad ng 3,000 o mas mataas pa na bahay, ano, lalo't ang yung mga kasama natin, yung iba nagbabasura lang, yung iba mas below sa minimum wage, ano, yung kinikita nila. Oo. Kaya napakahirap para sa kanila i-avail yung mga
pribadong pabahay na sinasabi ng ating gobyerno. Yun pa, syempre, ibinabalik sa atin yung responsibilidad na magkaroon tayo ng pabahay ah, sa ating bansa. So, hoping na mapanalo natin yung ganitong laban at yun nga, no, hindi na to maipamana pa dun sa sa ating susunod na henerasyon. Ayan, Ate Pat, no? Tama si Ate Pat Raisa, no? Kumbaga yung mga nangyari nung nakaraan na nadala pa sa kasalukuyan ay wag na nating dalhin pa sa hinaharap, no? Kaya, no, wish namin, Ate Pat, na sana magtagumpay kayo para sa ating mga kababayang mahirap na magkaroon ng sariling bahay. Kasi napaka-importante talaga, no? Kumbaga sa isang pamilya, lalo na sa isang inan, mahalaga yung pabahay talaga. Kasi nga yung bahay, no, yun yung comfort zone ng ating mga anak na kumbaga kumbaga dito yung talagang ano nila foundation o dito nabubuo ang isang pamilya kaya malungkot ang isang pamilya kapag walang bahay. Agree ka ba dun, Raisa? Yes, Kuya Akim, ano, and masasabi mo talaga na healthy ang isang pamayanan kapag ang lahat ng tao is may kanya-kanya talagang mga bahay, Kuya Akim, ano. And yung bahay na yun is bahay talaga na masasabi mo na meron talagang maayos na matutulugan, mga alam mo yun, yung kompleto na bahay, hindi yung bahay na parang makeshift lang. So, yun kay Akim. So, support din nakasuporta din ako sa mga kausa ni Ate Pat. Ate Pat. Ay, So, yun. mm. Ayan, maraming salamat, Raisa, Ate Pat. So, huwag natin patatagalin pa. Meron pa tayong isang guest. Ayan. Maganda rin siya, no? Gaya ni Ate Pat. Ayan, ang gaganda ng mga guest natin. Ayan. Magpakilala po kayo. Okay na po sa inyo, Miss Joanne, po yung itawag ko sa inyo. Nakamute ka po. Ate Ayan. Joanne na lang din. Sige, Ate Ate Joanne. Jo. Ayan. Pakilala na po kayo. Magandang hapon po. Ako po si Joanne Di Mapilis from Novaliches, Quezon City. Isa din ako sa mga inorganisa ni Ate May para mamulat sa usapin ng kabataan at ng komunidad. Miyembro din ako ng Youth for Nationalism and Democracy at Alyansa ng Mamamayan ng Bagbag Kabataan. Dati rin ako naging kalahok ng isa sa mga aktibidad ng Inet Philippines tungkol sa edukasyon. At ngayon, isa akong working mom. Ayun, gabi naman, Raisa, no? Aside sa pagiging ina, advocate, and of course, lumalaban para sa ating mga kabataan o maging sa bayan. So nakaka-amaze, Raisa, no, na may mga ganito klaseng mga tao, mga ina na hanggang ngayon passion pa rin nila yung leadership o yung pagsulong para sa kabutihan ng mga kabataan. Ikaw din ba, Raisa, nakikita mo rin ba yung sarili mo sa kina Ate Joanne at sa kay Ate Pat? Ako naman, Kuya Akim, no, sa pagiging ina, siguro hindi ko pa nakikita yung sarili ko na magiging ina kasi hindi pa ako handa na maging ina. Pero nakikita ko yung sarili ko na magtutuloy-tuloy pa rin ako sa mga uh, pakikilahok ko sa mga sa mga bagay na alam ko na may ikatutulong or makakontribute ng kabutihan sa ating community, especially yung makaka-contribute ng mga sustainable na mga development dito sa ating community. And happy ako no na napakinggan ko din yung mga ginagawa ni ate ano ayun? Ate Ate Joanne na hindi lang siya ina kundi marami din siyang ginagawa doon ano. And feeling ko yung pagiging ina niya ngayon is yung care niya bilang isang ina is nadadala niya rin sa mga advocacies na sinasamahan niya, Kuya Akim. Ayan, no, napakagaling no, nating mga ina. Nagkaganda ang ina, no, nakasama natin ngayon at mag-alala mga kabataan. Simula pa lang po yun at marami pa po ang ating pag-uusapan kaya antabay lang po kayo dyan at marami pa po kaming pwede maikwento sa inyo.
So alam naman natin, no, of course, mga ina po yung mga kasama natin, no, and mahalaga na mapakinggan din natin yung hinanaing nila, kung ano man yung nasa puso nila bilang isang ina, nang sa gayon tayong mga anak ay matutunan natin kung paano natin sila igalang, irespeto, o kung paano sila tatuhin ng tama. No? Kasi nga, di ba, sabi nga nila, napakalaga ang ina dahil ang ina ay ang ilaw ng tahanan. So, ayan, dito na tayo sa na-overwhelm ata ako, no? Kasi this is the first time, no, na in Kalambag, no, in how many years na mga ina yung kasama natin. So, sa inyo po bang, ano po, like, mga, kumbaga, paano po ba maging isang ina? Kasi yung laging tanong of course, kumbaga, sabi nila, madaling maging isang ina, pero mahirap magpakaina. Tama ba yung term na ano? Madaling maging ina, pero mahirap magpakaina. Saan ko nga ba? Parang sa advertisement something. So, sa Magneto. So, matanong ko lang po, no, paano po ba maging magpakaina o maging isang ina sa mga bata po? So, unahin natin si Ate Pat. Seriously, di ko rin sure. Kasi, ah, ang crucial kasi pagkadating sa pagiging nanay, Oo. sobrang hindi mo masabi kung paano talaga maging nanay o Mm-mm. yung parang magiging mabuting nanay, ganyan. Kasi 'di ba may mga tradisyonal na pamamaraan kapag ka ikaw yung nanay, dapat ikaw yung Mm-mm. nasusunod, etc. Sa atin kasi dun sa generation na namin bilang nanay, hindi namin din gusto na lumaki sila na parang nape-pressure dun sa mundo. Mm-mm. Therefore, parang ako hindi ko kasi talaga itinuturing na parang may leveling kami nung relationship eh. Ah, sa akin, yung natural kung paano siya lumaki, to guide lang ako, parang gano'n. Iga-guide lang kita kung ano po pwede kong maitulong. Pero the rest, feeling ko yung anak ko yung gumagawa nun eh, para sa kanya. Gano'n. Siyempre, dahil nga tayo yung nandito naman sa community, talagang, paano ba, develop tinutulungan din natin yung ibang mga bata na lumaki, na gusto natin kung paano sila lumaki. Siyempre, yung enjoy nila yung pagiging bata nila, na Mm-mm. kahit papaano natututo sila dun sa amin na mga kasama namin na mga nanay, sa mga gano'ng pamamaraan lang. Kasi hindi ko alam, kung may specific ba na way paano magpakananay o maging nanay. Talagang, go in the flow, pero pinapakita lang natin sa kanila na, siyempre may mga karapatan sila na dapat nilang, parang ine-enjoy, gano'n. Ayun, so nakaakibat pa rin yung child's right, no, sa pagiging ina. Yun yung talagang focus, no? Kasi talagang, kung sabi na kasi, tama din sa Ate Pat, no? Kung sabihin natin kung paano maging isang ina o paano magpakaina is napaka-crucial. Kasi for example, sa generation nila, iba. Sa next generation nila is iba na naman. Then, kumbaga, as the generations goes by, talagang nag-iiba yung yung maybe the perception, the opinion, no, o yung the way na i-raise ng isang ina yung mga bata. So napaka-crucial talaga, Ed. Maraming ways, no, maraming ways para maging isang ina o kung paano magpakaina. So gusto ko rin naman malaman, no, kay Ate Joanne, kung ayun, kung paano magpakaina. Sige, Ate Joanne, take it away. Ah, ayun nga po, kagaya din ng sinabi ni Ate May, wala nga pong pagiging konkreto na pagiging ina kasi lahat po tayo may agreement and may disagreement. Nandun lang po tayo sa pagturo at paggabay na maunawaan nila yung mga bagay-bagay habang lumalaki sila. Kasi mahirap nga naman po maging uwarang ina kung palagi ho nating didiktahan yung mga anak natin, magiging anak natin. Kaya nandun lang po dapat sa paggabay at pagturo sa kanila na mga bagay sa mundo. Ganun po. Ayun, nawala ata si Raisa, no, parang may nasa signal. Ayun, pahirapan talaga ho ng signal dito. So, Mm. tama, no? Halimbawa, Ate Joanne, yung anak mo is
syempre sabi mo, i-guide mo lang sila no, when it comes pagdating sa mga ano nila, sa mga decision making sila, ganun. So, how about if ano, di naman kasi lahat ng decision is tama. So, what if ano, kahit sa maling ano, kumbaga maling decision ba, so, in what way mo po ba sila ginaguide? Ayun, bilang batang ina po, syempre sa makabagong generation, tas pinalaki po ako ng kulturang pagpapalaki ng mga magulang. May mga Mm. disagreement po doon. Kaya ngayon po, pinapaunawa ko po sa mga anak ko yung mga bagay na hindi ko naman po pwede sabihin na para sa akin lang po pagkakamali para sa kanya. Kailangan ko pong unawain yung mga bagay na yung sa loobin niya para po malaman kung ano po yung gusto niyang mangyari or kung ano po yung gusto niya para mabigyan ko po siya ng gabay. Mm. Ayun, no, napakagandang way din yun, no, na ano. Kumbaga, dun yung positive discipline talaga na isinusulong ng Init Philippines, no? Hindi lamang dito, maging sa buong Pilipinas, no? Ah, Napaka-importante yung mga paggabay ng mga ina sa kanilang mga anak. Kasi, sometimes kasi kami mga anak, ano, kumbaga, sometimes we don't know if yung decision na pinili namin is either if it's right or wrong, no? Basta sa amin kasi minsan, as long as happy kami, as long as, ayun, yes. tingin namin yan, At dun yung pleasure. at importante ang connection ng magulang sa anak. Mm. Ayun. Kaya nga, oo, tama, no? Minsan ganun nga, pleasure iniisip. And doon po papasok si yung maling decision. That is why nandiyan si parent para tayo gabayan at isa pa yung i-build yung strong connections, no, ng parents sa kanilang mga anak, no. At sa gayon is, kumbaga mas madali yung pagkakaunawaan, mas madaling ma-deliberate ni parents yung, ano man yung ano nila, yung paano sila maggabay sa kanilang mga anak. Kasi di naman natin may pagkakailan naman. Talagang may mga anak talaga na mga matitigas ang ulo, ganon. Not all ha, but, ano, pero at least mandyan, kahit nga naman katigas yung ulo natin o ano ba dyan, give us an advice. So, saludo kami sa inyong mga ina, no? Kasi ang dami nyo ng sinakripisyo for the sake of your, tawag nito, of your children. So, of course, no, sabi nga nila, napakasaya daw maging ina, especially yung mga firstborn babies, no, na, sabi talaga nila, no, na parang blessing daw talaga yung pagiging ina o yung pagkakaroon ng anak. So, gusto ko lang po malaman, no, if, ano yung mga masasayang, ano niyo, ano yung pinakamasasayang alaala nyo na dumating sa buhay nyo bilang isang ina. So, kanina nauna sa Ate Pat, so unahin naman natin ngayon si Ate Cho. Ano, Alternate madami lang po po. eh. Oo. Sobrang dami. Pero siguro po totoo yung nakakapawi ng pagod ang anak. Yun po. Isa po yun sa mga talaga magpapatunay na masarap ang pagiging ina dahil hindi ka na lang nabubuhay para sa sarili mo. Marami kang bagay na isa na sa alang-alang para sa anak mo, para sa ikakabuti niya, para sa future mo. Yun. Ayun. So, grabe, no? Especially, galing ka sa trabaho, tapos pagod na pagod ka. Then, darating ka sa bahay nyo, nandun yung mga anak mo, ganun. So, fulfilling din po ba yun sa'yo, ano, Ate Joanne? Yung makita yung baby mo na ang laki ng smile, ganun. Yung Sobra ganun, po. yung kadala. Parang nawawala po yung talagang pagod sa trabaho, yung mga burden mo na iniisip. Kasi nakapokus ka na po dun sa smile ng anak mo na magdadala sa'yo. So, in that way po ba is, nakakaya mo rin po ba ipagsabay yung, syempre, meron kang mga advocacy, no? Bilang isang, yun, kabataan pa rin before. So, ngayon ba, napagsasabay mo pa rin po ba yung ano, yung mga gawain mo bilang isang ina o yung mga tas meron ka pang mga responsibilidad sa community. So, nagagawa mo pa rin po ba yun ng sabay? Sa ngayon po hindi, pero palagi ho akong pinapaalalahanan ni Ate Patria na mga bagay na ginagawa namin noon at palagi niya pa rin akong sinasali. Hindi Ayun. siya nakakalimot na ibigay sa akin yung mga activity na
dapat andito ka, ganun. Dahil nung mga panahon na estudyante pa ako, siya yung kasama namin nun. Siya yung humihila sa amin no para hindi lang kami basta kabataan lang sa gilid, para mamulat din kami sa Ayun, no? Maraming salamat, Joanne. No? Kasi, I miss Ate Joanne, no? Kasi, di ba ang ganda na experience niya? And until ngayon, nandyan pa rin si Ate Patria para i-guide siya o kumbaga sa kanya yung mga, of course, yung mga ginagawa niya before. And of course, napakasaya rin no na kumbaga minsan napagkasabay natin, kumbaga malaking fulfillment sa atin na may mga ganun tayong mga activities in life, no? So, ayan, dako na tayo kay Ate Patria, I'm so excited, kasi sa pagkalam ko, parang mentor ata ni Ate Joanne si Ate Pat. Tama, Grabe. like, oh, parang mentorship, ito, kaya kasi yung connection yun pong dalawa is very, like, kumbaga napipil ko yung connection niyo pong dalawa, so, dun ko lang na-realize, yun pala, may connection nga talaga kayo, that is like, kumbaga parang similarities lang, ganon. So, Ate Pat, ayan, hello sa'yo. So, sa'yo ba, Ate Pat, ano yung may pinakasayang alaala mo bilang Siguro, actually kasi yung buong yugto ng pagiging nanay ko challenging. Kasi naging solo parent ako noon eh. Tapos, bukod doon, syempre, sabi ko nga, ayoko kasi na parang nanay lang ako ng anak ko. Gusto ko maging nanay ka ng buong community, ano. Yun nga, kagaya ng sabi nila, Jo, sila yung parang halos anak-anak ko dun sa community, even I was young at the time. Pero ganun ko siya gusto i-build na hindi ka lang yung nanay ng anak mo kung hindi nanay ka ng lahat. Kung totoong nanay ka, syempre, 'di ba? Nanay ka ng lahat. Ganun ganun ka talaga kung nanay ka, 'di ba? So, 'yun, lahat sila pinoproblema ko pati tuition fee nila. Dati yung mga activity nila sa school, kasama ka sa namomroblema. Even at that time, yung ang anak ko pa lang is isa lang tapos ah maliit pa, gano'n. Until now gano'n pa din, parang nanay ka pa din ng lahat na tipong, "Ate Pat, kailangan ko gusto kong bumalik sa school, paano ko gagawan 'to ng paraan?" As a community organizer din siyempre, ta's parang nanay-nanay ka na nga talaga ng lahat. Gano'n kasi pagka binihag ka bilang nanay, eh. Yun din yung thinking ko, hindi ka nanay ng iisang tao kung hindi nanay ka ng komunidad. Gano'n yung pagiging nanay, hindi yun nawawala. Hindi hindi kasi, lang natin yung isang bata ano, para makamtan niya yung gano'ng klase ng edukasyon. Kagaya ng sabi namin, tayo yung nagsisimula o yung ating organization dun sa community, nais natin na na maano talaga 'no, mawala yung out of school youth, mahikayat sila kung gaano kahalaga yung edukasyon. At para makabalik sila 'no, dun sa pag-aaral. Talagang ano yun, striving sa amin yun lalo nung panahon ng pandemya. Lahat 'yan talagang gustong-gusto ko na, maibalik sila sa pag-aaral. Kasi ako hindi ko nagawa, eh. Kasi ang hirap na nung sa'kin nung time na nanay na ako, community organizer, parang hindi ko mabigyan ng oras pa yung pagkakaroon ng, makabalik ako dun sa pag-aaral ko. Kaya talagang, pursuing ako na lahat sila makabalik sa pag-aaral, makapagtapos sa pag-aaral kasi yun din yung hindi ko nagawa sa sarili ko, ayun. So, ayun, napaka-selfless mo naman po, Ate Pat, no? So, I'm very happy na may mga ganun pala, no? So, napaka-emotional natin for today's video. So, ayun, no? Tama sa Ate Pat, kung hindi ka lang nanay ng anak mo, kundi nanay ka ng community, no? Napakaganda na yung mga ganun, at least sa mga kabataan, alam natin na may nag-guide pa sa kanila, may, kahit hindi ka lumabas sa kanilang sinapunan, willing pa rin sila na tanggapin ka, tulungan ka, gabayan ka, no? Kasi napakaganda, no, ng advocacy mo talaga, Ate Pat, na despite na despite na kahit nanay ka na, at least tumutulong ka pa rin sa ibang mga kabataan na, of course, makapagtapos. Kasi ngayon talaga yung goal ng bawat nanay na yung mga anak nila, mapaaral nila, mabigyan nila ng magandang kinabukasan, magkaroon ng
kumbaga yung parang pinakamalaking kayaman na pwede nilang may pamana, which is yung edukasyon talaga. Kaya yung pagiging ina ni Ate Pat, no, na patuloy niya pa yung sinusulong ngayon ay, of course, akmang-akma po sa advocacy yan ng Ingat Philippines na edukasyon. At ilan pa po mga karapatan na maaaring konektado pa rin sa isinusulong ng Ingat Philippines. Yun ay ang mga karapatan ng pambata. Of course, lalo na sa child participation. Kasi nga engage itong mga batang to, community service nila, sa, of course, pagsulong ng pagbabago sa komunidad, which is napakahalaga talaga in one community na may isang nanay na mag-guide sa kanila sa loob ng komunidad na yon na, of course, na maging katulad din ni Ate Pat in the future. No, sana mas mami pang Ate Pat na ma-build o mas marami pang Ate Pat na willing tumulong sa mga kabataan. Hindi lang sa pang-material, no? Maging sa emotional na rin, sa iba't iba pa pong aspeto, no, ng buhay na maging open yung lahat sa mga ganitong usapin, sa mga ganitong mga bagay na sa ganun is, ayun, maging konektado ang lahat. Pagiging no, grabe, napaka-crucial talaga Ate Pat, Ate Joanne, yung pagiging ina. Kasi ewan ko ba, magiging ina pa ba ako? Ay! Ayun, soon. Char lang. So, ayun. So, kasi parang seryoso na yung topic, no? So, of course, sabi nga nila, hindi masaya yung buhay kung walang pinagdadaanan ng pagsubok. Kasi nga yung mga pagsubok talaga, ito yung tutulong sa atin para maging mas matibay tayong tao, maging matibay tayong ina, na kumbaga full of wisdom, ika nga nila na yung wisdom na yun is magagamit natin for the next battle. Kaya gusto ko rin po malaman sa inyo kung meron ding masasaya, no, na mga alaala. Of course, ang dami yung nabanggitan na. Ano yung mga tawag nito, yung parang dumating sa punto na ang dami nyo ng pagsubok sa pinagdaanan, kumbaga mga suliranin ba dyan na halos, kumbaga, kumbaga parang guguho na yung world natin kasi minsan ganun yung nafe-feel natin na ang hirap-hirap na nito, ganon. Darating tayo sa ganitong punto. So, bilang isang ina, ano yung pinaka-challenging moment na na-encounter niya sa buhay bilang isang ina? So, dito na si Ate Joanne kanina. So, Ate Pat na naman po yung mauuna. Ay, sa'yo, Okay. Ate. Sige, sige. Siguro regarding the problem, yun nga, ako kasi yun nga, nung simula nung sa pagbubuntis ko nga, talagang problematic yun dahil ito so hard na syempre may asawa kang talagang irresponsible na hindi din niya alam kung paano maging ama. So siguro ang pinakamahirap yung ah, tatay ka na, nanay ka pa na anak mo. Mm-mm. Ganun. Um, all of all of that, talagang feeling ko hindi ko lang siya problema. Kaya nung time naman na yun, na Mm. single parent ako, at nag-organisa naman ako ng solo parent sa amin. So, kasi nakita ko na yung ganong klaseng problema, no, na ako nga nahihirapan, what more, may mga, possibly marami pa kami na nahihirapan. And for sure, ang tangi naming magagawa, isang pagsama-sama na kung saan mag-ayos kami ng batas na makakatulong sa amin. And thankful kay Senator Risa kasi naipatupad yun, talagang bumaba si Senator Risa sa community para tanungin kung ano yung nais pa naming iayos dun sa batas ng solo parent at naiayos yun at naibigay naman natin sa community. So, for implementation na lang yung batas na yun. Kaya talagang thankful din na marami akong natutunan sa mga kapwa ko nanay dun, Mm-mm. tungkol sa kanilang kalagayan, tungkol sa kung paano kami maging nanay at tatay sa aming mga anak. Siguro hindi ko masabi kasi kung problema siya, pero para kasi siyang yung laging ganun. As always, siguro ganun din naman ang lahat, no? Kapag ka may problema, lagi tayong nakakita ng way paano siya mabibigyan ng solution. So, for me, hindi na siya problem. 'Di ba? Parang Mm-mm. minsan yun pa nga yung nagiging light natin, para mag, ah, makuha natin o
meet natin yung ganitong bagay. So I was thankful na naging solo parent ako at natutunan ko yung pagiging nanay talaga at tatay sa anak ko. Kaya ayun, siguro yun lang yung nakikita ko na naging problem ko din as nanay sa anak ko. Ayun, hindi naging hadlang, no, kay Ate Pat Oo. yung pagiging parent niya para sumuko sa buhay. Instead, nag-organisa pa siya ng isang organisasyon na pwedeng tumulong sa komunidad. Kasi nga, di ba, kahit din naman tayo, no, mahirap man tayo o mayaman, no, of course, hanggat kompleto pa yung katawan natin, kayang-kaya natin tumulong sa ating kapwa. And of course, no, we're so thankful, no, kasi to the information of everybody po, I was raised by my of course, single parent din yung mama ko. I think when I was 8 years Wow. old. Oo, naging single. Tapos, ayun, tuloy. Ang dami ding struggle, of course, gaya ng sabi mo po. Then, of Mm-mm. course, napakahirap po talaga, no? Kaya naalala ko tuloy yung Miss World, yung advocacy ni Tracy Morin Perez, yung ano, para kay nanay, the single mother's journeys to love. Oo. Kasi Mm-mm. tama talaga, no? Yes, hindi masyado na pag-uusapan itong single parent, yung mga solo parents, gano'n, na talagang they think that this is not a problem o hindi ito ano, carry lang, gano'n. But without knowing, no, nagiging seryoso siya to the point na, of course, nanay ka pa, tatay ka pa, gano'n. So, Totoo. okay lang sa isang bagay lang, kundi sa amin, tatlo kami, no, na naging single. Na ano, na ni-raise ng parents namin. Ayan, nakabike na si Raisa. Palakpakan naman natin. Despite no, ang daming ano, struggle talaga, Raisa. At least, at nakabalik ka rin, no? O, nag-work ka sa wala at si Raisa. So, ayan, continue tayo sa topic, no? So, nabanggit ni ano, Raisa pala kaya ni Ate Jo na ano, yung isa sa mga pagsubok na naranasan niya is yung pagiging single mom talaga. Kasi, ayun, napakahirap din, no, na, of course, witness ko talaga kasi single mom yung parents ko na Mm-mm. nagtatrabaho pa siya pagdating dito is, kumbaga, role ng nanay is ano niya, salo niya lahat Totoo. and everything. Ay, shush. Tulog talaga ako sa mga single parents, no, na patuloy na lumalaban. At least, no, ngayon, yung for the implementation na lang yung batas, no, yung sinasabi ni Ate Pat tungkol sa mga single mom. Kasi for now, kasi, ang naalala ko, Ate Pat, is yung ano yung, ano tawag dito, yung parang parents, ano lang, solo parent ID na pwedeng maging, may mga ilan yung mga benefits, gano'n, mga privileges sa mga single mom, Mm-mm. and hopefully, no, mas ano pa siya, mas madagdagan o magkaroon pa other supplementary ano, para sa ganun is, of course, din naman napan yung mga education ng mga anak, maging sa health, sa welfare, and sa iba pang mga ano, benepisyo na pwede lang makuha sa ating pamahalaan. So, ayan, dumako naman tayo kay Ate Joanne. Ay, sa'yo, Ate Joanne, okay ka pa ba Hello. dyan? Yan. So, para sa'yo, Ate Joanne, ano yung ano, ano yung mga pagsubok na napagdaanan mo bilang isang ina? Siguro po para sa akin kasi nagsisimula pa lang po ako bilang marami pa po akong bagay na matutuklasan at natutuklasan sa sarili ko. Pero isa na nga po dun yung pagsasakripisyo ng mga pansarili natin para naman pa yon sa anak natin, gano'n po. Yung may kagaya po ng oras, may mga oras na hindi na natin mabigyan yung sarili natin dahil lahat ng iyon ay nilalaan na sa anak. May mga desisyon din na hindi puwedeng desisyon lang para sa sarili mo dahil isasaalang-alang mo din kung maapektuhan yung anak mo. Hmm. Maraming challenge din po talaga sa pagiging ina kasi kagaya nga ho ng sabi ko, sa makabagong nanay po, isa po ako doon dahil nga sa aking edad. Pero, nandun nga po yung pag-intindi at pag-unawa sa mga bagay-bagay at meron din po dapat na isasaalang-alang, gano'n. Yung mga challenge po palagi naman po nandiyan, eh, kagaya nga po ng sinabi ni Ate May, palaging may challenge pero palaging may solusyon. Ayan. Thank you sa'yo, Ate Joanne. So, ikaw ba, Rice, sa tingin mo ba, no, ano yung mga thoughts na naisip mo regarding sa sagot ni Ate Joanne? Siyempre, of course, no,
yung challenges nandiyan naman talaga yan, no? Mm-mm. Hindi yan mawawala hangga't buhay tayo. Meron yan. Pero sabi nga nila, yung challenges, Raisa, is talagang mako-cope up lang din natin yan. So, what's up And your thoughts, Raisa? makakatulong siya para mas tumatag tayo, Kuya Akim, ano. Ako naman, Kuya Akim, sa sinabi naman ni Ate Joanne, parang nakaka-relate ako doon, no, sa sinabi niya na bilang nanay ka na, hindi marami ka ng mga bagay na dapat isaalang-alang kasi nakikita ko yun kay mama nung madalas pa ako sa bahay nung hindi pa ako nakastay dito sa dorm. Nakikita ko na kapag sa trabaho niya, kapag parang meron silang mga gathering ganon, and minsan may sakit yung kapatid ko, hindi automatic na yun, hindi na siya doon sumasama para doon na lang siya sa bahay para alagaan yung kapatid ko. And minsan kapag nagsasabay yung mga parang gala-gala din nila minsan, and kami naman sa school, meron naman kami mga school activities na nataon dun sa mga lakad nila. So hindi na rin siya dun sumasama. So yun yung somehow nakaka-relate ako dun sa sinabi ni Ate Joanne kasi nakita ko siya na may first hand experience ako sa mga sinasabi ni Ate Joanne na ganun. So yun, hindi talaga madali ang maging nanay. So yun, dapat talaga maging handa tayo sa pagiging isang ina. Yun yung parang nakuha ko sa mga sinabi ni Ate Joanne, Kuya Akin. Ayun, thank you so much, Raisa. No? So, Raisa, di ba, kapag may pagsubok, di ba, nalalampasan din. Marami tayong mga different way of coping mechanisms. No? Yes Kagaya naman, kay Kuya Raisa. Akin. Kay Yes naman, Raisa, Kuya no? So, Akin. mm, Yes, Kuya Akim, ayun. tama ka din na marami tayong mga coping mechanism, ano. Ako naman, and tama rin yun na nalalampasan and malalampasan talaga natin yung mga pagsubok na dumadating sa atin kasi um, hahanap talaga tayo ng paraan para malampasan and malusutan yung mga um, challenges na sumusubok sa kung gaano tayo katatag. And naniniwala din ako na hindi tayo dapat parang ang tawag dito, mag-judge. Kasi minsan Mm, na-judge din natin, 'di ba, yung ibang mga tao sa kung paano sila mag-cope sa mga problema nila and sa kung paano nila sinusolusyonan yung mga problema nila. Siguro pwede tayo mag-advise, pero para sa akin hindi tayo dapat umabot sa point na i-judge din natin kung paano nila bigyan ng solusyon yung mga problema na kinakaharap nila. mm. Tama ba yun, Ay, Kuya Akim? ayan, Raisa, maraming salamat, no? Kaya nga, di ba, no, pag may sasubok, kayang lampasan, may mga coping mechanisms tayo. So, ayan, so, since sa Ate Pat yung nauna kanina, ngayon na naman ay si Ate Joanne. So, sa mga nabanggit mo kayo na Ate Joanne tungkol doon sa mga pagsubok na na-encounter mo bilang isang ina. So, pwede mo bang mabahagi sa amin po kung ano yung mga paano mo siya nilampasan o paano mo siya nalampasan? Yung mga pagsubok na na-encounter mo bilang isang ina. Nakamute ka po, Ate Joanne. Ayan. Yun. From Raisa, yung dapat ready tayo kasi bilang ina dapat palagi kang handa eh. Ah, yun nga nandiyan nga yung challenges. So hindi bilang nanay hindi ka pwede panghinaan ng loob. Hindi ka pwedeng ay ayaw ko na yung parang aayawan mo na yung isang problema dahil lang sa feeling mo hindi mo kaya. Yun, dapat magsisimula yun sa sarili natin na dapat kakayanin natin, maniniwala at magtitiwala tayo sa sarili natin para ma-overcome natin yung mga challenges na binabato ng mga paligid sa atin. Yun. Tsaka, ayun pa, isa pa dahil nga bilang lumaki sa wala yung nanay ko sa tabi ko and isa rin siyang solo parent and OFW. So isa yon si Ate Mai sa naging nanay ko na nagpamulat sa akin na
dapat maniwala at magtiwala ako sa sarili ko para ma-overcome ko yung mga challenge na binabato sa akin para mas maunawaan at mas mabigyan ko ng solusyon yung mga problema na darating sa akin. Ako na naman yung nakamay. Ako na naman pala yung nakamute. Ayun, para palit-palitan na tayo nung una sa Ate Joan yung nakamute, tapos ako na naman. So ayan, so maraming salamat sa'yo Ate Joan, no? Kasi nga, tama naman. No, na talaga meron talaga tayong mga ways on how we cope up Cope. with our challenges. And of course, I am so proud of you, Ate Joan, kasi naano mo talaga siya, no? Of course, may mga tao na gumabay sa'yo. Nandiyan na si Ate Pat, no, na talagang, of course, willing kang tulungan, willing na willing kang gabayan, no? Kasi talaga napakahirap talaga maging isa. Yun na, so ilang taon na po ba yung anak niyo po, Ate Joan? 3 years old pa lang po. Ah, 3 years old. So, ayun. So, talagang yung makulit talaga, no? Yung ganun mga babies, no? Na, Kaya yun yung parang nagsisimula pa stage lang yun ako. na, mm, yun yung stage na talagang, yung talagang makulit talaga na gusto na maglakad, ganun. From gapang to lakad, ganun. So, tas may mga talaga, no? Na talagang makulit talaga. So, talagang, ayun, dapat mataas yung level ng natin ng pasensya. Yung mga bata pa tayo yung iniintindi. Tapos ngayon naman, tayo naman yung iintindi sa kanila. So parang salitan lang ganon. So gabi, no? Talagang mga ina natin ang tasagan ng pasensya. No, di ko na-imagine, no? Kung paano kaya sunod oh, kung ganon na, of course, lahat naman tayo magiging parent in the future. So, paano yung mga bata, ganon na, kailangan talagang taasan yung pasensya. No, mahalaga talaga yung mga ganon para sa ganon mahalaga natin na mabuting ating mga. So, of course, dumako naman tayo kay Ate Pat. Ayan, kasi alam ko excited to sa Ate Pat na sumagot. Regarding dun sa problem, kagaya ng sinabi ko, parang yung way ko para um, para maano yung problem is ako kasi mas mas gusto ko nakakasama ko yung community para para malaman ko din o may pakita na hindi lang ako yung may problema ng ganun. Lagi kong iniisip na what more pa yung iba, baka may mas mahirap pa nga sa akin na sitwasyon. Kaya lagi kong sinasama ano, sa mga ginagawa ko, yung community. Sa mga inaayos natin na laban, kasama sila. Kasi naniniwala ako, kasi naniniwala ako na no na sila ay bahagi din ng mga nangyayari sa ating mga problema. Kaya sa paggawa din ng solusyon, sila din ay bahagi ko sa paggawa ng solusyon. Kaya lagi ko sinasabi na lagi silang bahagi ng aking pag-aayos ng sarili, pagiging nanay, bahagi sila nung yun hindi ako nag-iisa sa mga naging problema na to. Katuwang ko sila. So hindi man ako nagkaroon ng partner, pero at least I have a big partner na kung saan marami sila na kasama na naggagawa ng solusyon para sa problema na meron ako. So, ganun din sa pagiging nanay, sila ay bahagi din na nagbi-build sa aking anak ng pagiging mabuting tao. So, ganun ang role ng community para sa akin. Ayun. Ayun, kumbaga parang, kahit isang maliit na bagay, kapag pinagsama-sama ito, kumbaga malaki na yung impact nito, no, sa isang community. Kaya na sinabi ni Ate Pat po na, of course, no, kapag magsama-sama lahat ng mga single parents, no, so, mas madali nilang ma-voice out kung ano yung hinanaing nila, kung ano yung, kasi, Mm. kung gagawin mo to na medyo mahirap talaga. Kaya, kung sama-sama kayo na i-voice out na, okay, this is us, this is who we are, this is where we are right now. So, ano na dyan, gobyerno, parang ganon yung mga ways na, kumbaga isigaw sa pamahalaan, paano man yung mga suliranin. Kasi, minsan talaga na may mga times talaga na parang, ayun, bulag-bulagan, moment, kasi nga, they think na hindi,
ay, yan lang naman. Yan lang naman. But without knowing na marami na palang may ganon. Kaya tama yung kay Ate Pat na pinagsama-sama niya lahat ng mga single parents and sabay-sabay sila na lumaban ganon. And of course, nagbunga yung kanilang pinaghirapan. So, of course, palakpakan natin Ayun. si Ate Pat. Actually, Akim, yun din yung gusto nating sabihin na hoping tayo na dapat yung ating pamahalaan, yung ating gobyerno, yung nagiging makalinga dun sa Mm-mm. lahat, hindi lang sa ating mga single parent, kung hindi pati sa mga kabataan, sa mga anak natin. Sila yung inaasahan natin na tumulong sa atin sa mga ganitong problema. Hindi dahil sa pagiging palaasa tayo dun sa gobyerno, kung hindi dahil sa ito yung tungkulin niya na dapat ginagawa sa atin, kaya tayo nagkakaroon din naman ng may malaking tax, kaya tayo nananatiling mabuting mamamayan sa kanya dahil inaasahan natin na magkaroon siya ng maayos na pagkalinga para sa kanyang mamamayan. Sabi nga natin, siya talaga supposedly yung dapat na ina ng bayan na kumakalinga sa kanyang mga anak, which is tayo yon na kanyang mamamayan. So kung ano man yung kahit na sabihin nila na maliit na bagay, hindi yun maliit na bagay. 'Di ba? Kung ang anak mo nga umiiyak, bigla ikaw as a nanay, parang reflex mo na patatahanin siya, gagawa ka ng way para siya ay tumahan dahil sa kanyang pag-iyak, 'di ba? Yung way natin padidedein siya, papalitan siyang Mm-mm. diaper or i-check kung ano yung problema sa kanya. We hope Mm-mm. na ganun ang government na meron tayo na Oo. ah, kapag tayo ay umiiyak, hindi yung sagot niya doon ay bala. Hindi ang sagot niya doon Mm. ay patahimikin tayo na parang hindi tayo pakikinggan kung ano ang dapat na problema. So we are hoping na sana tinitingnan niya, o baka anong magagawa ko para tumahan ka na, tumigil ka na sa problema na yan, yung ganun sana. Kaso 'di ba Mm-mm. dumadating pa sa punto na tayo pa yung nagvo-voice out para lang sabihin sa kanya na ito na, problema na to, pero yun nga, sabi mo nga, nagbubulag-bulagan pa din kahit na nakikita na yung mga minor or major na problema na meron tayo. Ayun. And of course, that's the reality, no? Nawala ako kanina sa signal, no? Talagang struggle talaga, no? Sana naman next time, no? May pa-free ano nating may pa-free na dito sa city namin. May pa-free wifi na siya. Yung malakas na yung signal. Ayan, so tama, no? Tama si Miss si Ate Pat, na Ate Pat. sana they think na nag-voice out na tayo, no? Na talagang, kumbaga umiyak na yung taong bayan dahil sa suliranin. Sana gawan tayo ng paraan para, of course, tumahan na. Yung parang baby lang din na na kapag umiyak, syempre pinapadede. So, ang ganda lang Ate Pat na idea na talagang connected sa pagiging ina. Ikaw ba, And Raisa? Ano yung perspective mo? ako Kuya Akib, nagustuhan ko yung sinabi na Ate Pat sa may part na sinabi niya na bilang nanay natin yung bansa or yung country natin, bilang nanay natin yon, deserve natin ng mga anak niya na ma-experience yung care and yung tamang alaga mula sa nanay natin. Sorry, kaya Akib, hindi pa maayos sa pakiramdam ko. Pero dun sa part na yun na sinabi ni Ate Pat, na ano ako na sinabi kasi meron akong narinig once na sinabi na ako kasi meron akong parang na-post online or na-share online na parang campaign siya para sa jeepney phase out at Phase jeepney out. modernization. So parang merong tawag dito, nag-PM sa akin and sinabi sa akin na um parang sinabi sa akin kasi sa Ilonggo kasi yon, and sinabi sa akin na hindi mo ba gusto yung modernization? Mag-aircon na nga kayo, magiging aircon na nga yung hindi mo pa gusto. Ako naman, hindi naman sa hindi ko gusto, it's just sa ngayon hindi pa siya afford ng budget ko bilang estudyante kasi naka-budget din naman yung ano ko. So
um, post kasi yun ng parang sa school paper namin, and dun ko parang mai-connect yung sinabi ni Ate Pat, no, na hindi naman sa nagiging ano tayo na parang nagiging ano tayo na hingi ng hingi, but sinasabi naman natin yung kung ano yung deserve natin bilang mga anak nitong ng bansa natin. And hindi hindi ito yung ano natin na hinihingi lang natin for wala namang magandang rason, but hinihingi natin yung mga bagay na hinihingi natin sa gobyerno na sa tingin natin is makakabuti sa lahat. And sinasabi ni Ate Pat na ang ganda nung sinabi niya na uh, yung sa part na bilang nanay dapat pinapakinggan mo, and inaalam mo kung ano yung bakit ba hinihingi ng anak mo ito, at hindi lang siya basta patatahanin lang, or para lang sa rason na tumahimik lang siya and doon na mag-stop. But kapag nanay ka, dapat mo talaga alamin kung ano ba yung root cause ng kung bakit umiiyak yung anak mo, kung bakit niya hinihingi yung ganito, yung gano'n. So, masaya ako dun na sa part na sinabi ni Ate Pat. Somehow parang na-heal yung parang ang ano ko dun sa post, sa nag-message sa akin ng gano'n. Parang na-heal ako sa way ni Ate Pat nung sinabi niya, sa pamaraan ng pagsabi ni Ate Pat ng gano'n. So, Mm-mm. yun lang. At Ayan, parang naging emotional kata, Raisa. So, ayan na, salamat, Raisa, na at least kita pa na may kang halimbawa na connect. Sabi natin pa, so, malaki talaga ng impact natin pa for today's video. Ayan, so of course, no, so, actually, first na, di ba, halimbawa, yung mga nanay, mga parents, mga, yung mga parang first time nila na naging ina, so, ang dami nilang realizations that time. Ang dami nilang ganito pala, ganun pala. So, sa inyo po ba, meron din po ba kayong mga realizations na pumasok sa isip niyo yung naging ina na kayo? Parang Mm-mm. mako-compare mo yung dati at sa ngayon. So, may mga ano yung mga Realization. Realization. realization nyo, oo, bilang isang ina. So, sino pa yung nauna kayo na si Ate Joanne? So, si Ate Pat na naman yung unahin na. Ate Pat. Mag-finish lang kayo. Okay. Actually kasi yung nanay ko o yung parents ko, aktivista na sila eh, bata pa lang ako. So, madalas sila wala sa tabi ko. Lagi Mm-mm. nila sa akin sinasabi na syempre para rin naman daw talaga sa akin yung kung ano yung ginagawa nila. Wala talaga kaming time. Madalas talagang busy sila sa pag-aayos ng community kasi community organizer din sila. Isa siguro sa realizations ko na ah, siguro yung thinking talaga ng mga matatanda is bata pa kasi yan. Hindi nila Mm. maiintindihan kung ano yung nangyayari o yung parang nile-level na kagad nila na hindi kayang maunawaan pa ng bata yung mga ganitong sitwasyon. Kaya parang hindi pa dapat sila ibilong sa mga ganito. Although, yeah, Mm. may totoo naman, ano. Pero siguro sa akin, nakita ko na hindi eh. In a young age, yung anak ko kasi lagi kong kasama dahil nga tayo ay single mom. Kasama ko sa mga seminars, etc. Ang aga niya natututo tungkol sa at nauunawaan yung mga ganong bagay. Dahil nga bahagi siya, lagi ko sinasabi bahagi ka nung kung anong pinaglalaban natin. Kaya dapat naiintindihan mo siya dun sa way na syempre pambata pa rin yung proper na na pag-alam ano dun sa mga ginagawa ko. Yun, ganun ko sa kanya tinuturo. Syempre yung karapatan mo ay karapatan din ng mga kasama natin. Pare-pareho kayo ng karapatan. Marunong tayo dapat na kumilala din ng karapatan ng iba bukod sa kinikilala mo ang karapatan mo bilang isang tao. So, ayun, ganun ko siya minomold. Gusto ko na in a way na natututuhan niya kung ano yung mga pinaglalaban ko, bakit ko din to ginagawa, para makita niya na bahagi talaga siya nung pinaglalaban ko, hindi lang sa salita, no? Kung hindi dun sa pagkita, sa pagtingin niya talaga na, ay, oo, kasali ako.
bahagi talaga ako kasi nandito ako, problema ko din yun. Hindi lang nakikita namin mga tao, kung hindi ako din mismo no, apektado at nararamdaman ko din yung mga ganitong problema. So, ayun, siguro yun lang yung realizations na gusto ko na maipakita din sa mga bata na hindi sila dapat ina-outcast sa kung ano yung mga Mm-mm. problema na ginagawa. Kasi yung mga nanay, iiyak na lang, "Di, anak, Yes. okay lang ako, no? Even hindi ka okay." Diba? Isa yun na gusto kasi natin parang ang mga nanay gusto kasi nilang ipakita lagi na strong sila sa mga anak nila. Ako hindi. Siguro masama man o kung sa iba tingin nila masama ito, pero ako hindi. 'Pag hindi ko na kaya, minsan isa sa naiiyakan ko yung anak ko, isa sa nagpapatahan sa'kin ay yung anak ko. 'Pag hindi ko na kaya yung problema. Nagsasabi din ako, may time na sinasabi ko din sa anak ko kung ano yung problema para bahagi talaga siya ng pamilya, bahagi talaga siya nung, mga nung nangyayaring sitwasyon ano. Gano'n ko siguro 'yun ginagawa. 'Yun yung pinaka-big realizations ko na ayoko sanang maramdaman ng anak ko na outcast ka sa problema ko sa buhay at hindi ka bahagi nung mga ginagawa ko. So ayun, 'yun lang. Mm. Ayun, no, kasi nga talagang, no, dapat, hindi naman kasi ano, tama yung sabi ni, ano, no, ni Ate Pat na yung mga matatanda before, yun yung mindset talaga nila before, no, na bata pa yan, hindi, paglaki niyan, maunawaan din niya lahat. But it depends upon the bata rin. Kasi may mga bata talaga na madaling makaunawa, madaling maka-adapt sa Mm-mm. sitwasyon. They can exactly understand what's happening, gano'n. Kumbaga, hindi siya outcast. And yun yung parang ano ng isang bata na ano, magkaroon siya ng self-esteem no na, of course, mag-participate sa community, makikapwa-tao. Yun yung mga ways nila na ilang mga inanol, gaya sabi natin Pat na para hindi maging ano, mahiyain yung isang tao or yung isang bata with regard sa ano, And interaction Kuya niya sa community. Yes, Kuya Raisa. Akim, madadagdag ko lang ano na parang yung bata na nagiging mulat sa mga ganon, sa mga ganong realidad is mas nagiging open yung kanyang perspective sa mga bagay-bagay and natututo siya na na maging critical thinker ano Kuya Akim kasi feeling ko kapag naging na-train yung bata na maging mulat um totoong nangyayari sa buhay eh natututo siya na maging mag-think rationally Kuya Akimono kasi hindi alam niya ah, kung paano ba gumalaw ang mga bagay-bagay, kung paano ba nagiging ganito ang mga bagay-bagay, kung ano ba ang magiging kung ano ba yung mangyayari kapag ito ang ang gamiting solusyon para sa ganito, ganyan. So, tama yung para sa akin, agree din ako dun sa sinabi ni Ate Pat, ano, na dapat isali din natin yung mga bata, or hindi naman isali, or parang gawin lang natin silang mulat sa kung ano man yung realidad na dapat nilang kamulatan. Mm. Ayan, no, maraming salamat sa Raisa. Ayan. Alam ko naghihintay na sa Ate Joanne. Ayan. Ate Joanne, ikaw, Ate Joanne, since 3 years old pa yung baby mo, first baby niyo po ba yun? Yes po. Ayan. So, ano yung mga na nga? Na-realize mo ba na, nahirap pala ganon? May mga realizations pang ganon? Marami sa lahat ng aspeto, maraming realization. Kagaya nga nung mas sinabi ko na nagsisimula pa lang, maraming ka talagang bagay na marirealize na ganito pala. Lalo sa kultura nga natin na dapat ang pakikinggan ay ang magulang lang. Which is, may part naman doon na dapat naman talaga makinig tayo. Pero bilang isang nanay na dapat sa atin mismo alam natin kung paano maging malalim mag-isip at maunawaan yung mga bagay-bagay na hindi nga naman sila mga outcast na sarili lang nga naman natin yung bibigyan natin ng boses. Dapat may boses din sila, ganyan.
habang bata pa, hindi naman natin sila bibigyan ng mabigat na responsibilidad, which is gagabayan natin sila para lang aware sila sa paligid. Lalo ngayon kasi ang mga technology, 'di ba, sobrang dali mo na malaman yung mga bagay-bagay. So bilang nanay, dapat alam mo kung paano ipapaintindi at ipapaunawa sa anak mo na ganito ang mga nangyayari. Hindi lang dapat na nanay ka lang sa loob ng bahay, dapat nanay ka sa lahat. Nanay ka sa lahat ng aspeto para mas maunawaan ng anak mo na naiintindihan ka din niya bukod sa naiintindihan mo siya. Yon, Oo. sobrang importante ng connection nga talaga ng bilang nanay at ikaw, connection mo sa paligid na aware ka din na hindi lang ikaw nanay, nanay lang ako ng dito sa bahay. Dapat alam ko rin yung mga nangyayari sa paligid para mas mapaintindi ko sa anak ko na ganito, ganyan. Yun. Hindi ko Mm. siya bibiglain sa bigat na dapat alam mo 'to. Kasi kusa niyang malalaman 'yan, eh, kasi sa panahon natin sobra, 'di ba? Ang dami ng Mm. napakadali at mas bukal na ngayon ang mga kabataan. So, dapat tayo mismong magulang, ako bilang nanay dapat aware ako na kung paano ko ipapaliwanag at ipapaintindi sa anak ko 'pag nagtanong siya. Matanong ang mga kabataan ngayon kaya hindi dapat na ang nanay ang alam lang magluto, magsaing, maglaba, yan. Mm. Magtrabaho, hindi lang siya natatapos doon ang pagiging nanay. Yan. Ayan, no, maraming salamat. So, dahil dyan naman, Ate Joanne, so, ano yung gusto mong ibigay na payo? Lalo na sa mga kagaya mo na bago pa lang naging ina, no, mga ilang dito is nasa isa, 2 buwan na, pa lang sila naging ina. So, ano yung pwede mong mabigay na advice sa kanila? Ah, sa akin ano, dapat hindi tayo nagmamadali sa mga bagay-bagay at dapat nandun yung pagiging bukal natin sa sarili at yung malalim nga na pag-iisip sa mga bagay-bagay na hindi lang siya puwedeng, kasi gusto ko 'to, kasi masaya ako dito na parang feeling ko tama ito para sa akin. Magkakaroon ka ng, ah, mga proseso na hindi mo dapat siya yun lang agad-agad. Dapat marami kang step na gagawin. Hindi ka puwedeng go lang ng go kasi ang mga kabataan 'di ba, ngayon iba na yung generation natin, iba na, na parang dito ko na-e-express yung sarili ko, eh, which is hindi lang dapat siya pansarili mo. Dapat inaayon mo siya sa nangyayari sa community mo. Yun bilang isa nga ako sa I mean, yung organization na sinamahan ko, hindi naman lahat kasi ng kabataan open sa gano'n. Sobrang hirap Mm-mm. ipaintindi noon sa mga kabataan kaya dapat, sa'tin magmumula yung malalim na pag-iisip sa mga bagay-bagay na mararanasan natin na malalaman natin, yun. No, maraming salamat sa iyo, Ate Joanne. So, dahil naman tayo kay Ate Pat. Ate Pat, ano yung payo na gusto mong ibigay, no? Lalo-lalo na sa ating mga ina, no, na ngayon ay, ina na rin sila ngayon, no? Ano yung gusto mong maging advice para sa kanila? Actually, yan yung bagay na kanina ko pa iniisip. Mm. Sa tingin ko kasi, ah, walang definite na advice Oo. sa pagiging nanay. Ah, ako din naman kasi hindi talaga ako nanghihingi ng advice sa Oo. pagiging nanay. Talagang sobrang, yun nga, sabi ko nga, mahirap ang pagiging nanay. Mahirap maging Mm. parent. Pero, ano kasi siya eh, pareho kayong True. natututo. Magkasabay Mm-mm. kayong natututo, nung anak mo at ikaw bilang nanay sa kanya. Hindi hindi ko alam pero parang ang magic ng mga nangyayari na tipong, ah, hindi ako natakot kasi nakargahin yung anak ko. Hindi ako natakot na kung ano yung mga needs niya, gano'n. Lahat Mm-mm. yun gusto ko kasi danasin ko bilang aral ko as a nanay. Kasi parte naman talaga yun dapat ng pagiging nanay natin ng lahat. So sa'kin, hindi ko alam kung anong definite na payo yung dapat na maibigay sa kapwa ko magiging nanay pa. Ah, Yun lang, parang wala kasing definition, wala kasing definite talaga na payo para sa kanila, eh.
Feeling ko Oo. matututunan nila yun kalaunan kapag nanay na sila. Kahit sila Joanne, yan, yung mga naging nanay na na-youth natin, wala akong binibigay sa kanilang payo bilang nanay. Talagang kung ano lang talaga yung mararamdaman mo bilang nanay, di gawin mo. Kung ano yung Mm. nakikita mo na makakabuti para sa anak mo. Mm. Kasi iba-iba tayo ng anak eh. Iba-iba din tayo ng personality at iba-iba tayo ng mga napagdaanan. 'Di ba? May mga bagay tayo talaga na gustong ipakita o iparamdam dun sa anak natin na hindi natin naranasan. Isa yun sa mga parang nakakapag-fulfill din sa atin bilang isang nanay kasi ay ito hindi ko to naramdaman sa parents ko. Therefore, I want it na maramdaman naman to ng anak ko. May iba tayong ganun. Kaya pagdating sa payo, wala akong maipapayo talaga. Ayun, yun lang. Mm. So, ayan no, ayan. Tama rin naman si Miss ano no, si Ate Pat no na talagang matutunan at matutunan din natin kung paano maging ina kasi iba't iba tayo ng way no kung paano i-raise yung mga anak natin o kaya ayan mga kapatid natin sa Kalambag no. Isang of course mahabagdamdamin na usapin ang ating natuklasan ngayong araw na ito na siyang of course gaya sabi ko kanina kapupulutan ng aral ng ating mga of course may mga kabatang ina ba dito o yung mga of course yung nasa tamang edad na ina ayan no naway magbigay ito ng inspirasyon sa inyo pang ipagpatuloy yung buhay bilang isang so para sa pagsasalahat ng ating mga napag-usapan sa oras na ito tinatawag ko si Raisa. Take it away, Raisa. Sorry po, nauubo. Um, so, eto sa ating pangalawang episode para sa Mother's Day, nakasama natin si Ate Pat at si Ate Joanne. And marami tayong napag-usapan natin kung paano ang maging ina. At nasabi nila na walang mga para mga rules, walang mga standards sa kung paano ang dapat maging tamang ina or kapita-pitagan na ina, walang mga na-set na rules or na mga standards, kundi nakasalalay ito sa kung paano natin rediscover kung paano ba tayo maging tamang ina para sa mga anak natin in the future at napag-usapan din natin kung gaano kahalaga ang komunidad sa paghubog ng isang sa paghubog ng mga bata kasi sabi nga nila 'di ba it takes a community to raise a child. So, nagpapasalamat tayo sa presence ni Ate Pat at ni Ate Joanne bilang kasama sa mga advocacies nila is ang mag-ano ng community para imulat ang mga bata, ang mga anak, ang mga especially ang mga younger pa ng mga generation para mamulat sila sa kung ano ang mga realidad sa in a way na mas maiintindihan nila hindi yung bigla-biglain sila sa mga informations sa mga ganyan hindi yung maano sila sa information overload sorry kundi bilang maging aware lang sila, yun lang. And maramdaman nila na bahagi sila ng community and malaman nila na hindi dapat sila maging outcast kasi kabilang sila sa community and sa paglaon ng panahon, sila din naman yung haharap sa mga ganyang problema or sa mga ganyang suliranin ng community. So, what for kung what reason kung itago na sana sa ngayon and napag-usapan din natin kung ano ba yung mga pinagkaiba ng traditional na parenting yung traditional na nanay is isang modernong nanay kung saan ay mas nagiging open ang isang modernong nanay um, sa mga possible na parenting hacks or mga ganyan-ganyan para mas mapabuti lalo ang kapakanan ng isang bata sa pamamaraang open or mas transparent kung saan mas mapapabuti ang connection ng isang nanay at sa kanyang anak. Yun lang kay Akin. Ayan, May maidadagdag ka pa ba? actually wala na Raisa.
Kinuha mo na lahat. Ayan, maraming salamat sa iyo, Raisa, no, para sa ating mga announcement po. Ang episode po na Kalambag na ito ay di lamang po sa Facebook page po ng Kalambag mapapanood, maging sa iba't iba pa pong Facebook page po na partnership ng Kalambag sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At mapapanood din po ito sa official Facebook page din po ng Inet Philippines, no? Of course, no, aside sa Inet, nariyan pa rin po ang Senior City, no? Lifelong Learning, no? Na mapapanood po mamayang gabi po. Every Saturday po yan, mamayang gabi. 7 to 8 p.m. po. And aside from that, mapapanood din po ang inclusion na or inclusion na. Mapapanood po yan every Wednesday po, 3 to 4:30 p.m. din po yan. At ang Kalambag po ay mapapanood po siya every Saturday po, 1 to 2 p.m. din po, of course. Next episode po, ay abangan nyo po kung sino po ang lalabas sa live stream natin. So, ayan, lagi po. At of course, I will encourage you to follow, like, the official Facebook page of Talampag as well as sa Inet Philippines, no, para maging updated po kayo sa iba't iba pa pong activity ng Philippines, maging mga advocacies na maaari ninyong daluhan at of course, kunan na rin ng aral. So, sa ating mga nagagandang panauhin. Ayan. So, baka may gusto po kayong batiin, may gusto kayong tawag nito, pasalamatan. No? So, unahin natin sa atin, Joanne. May gusto ka po bang batiin o pasalamatan? Yun po, salamat po sa pag-imbita sa akin para mag-share ng aking karanasan at mag-share na bilang isang nanay. Mm. And sa mga nanay po, yun. Uh-huh. Happy Mother's Day po sa inyong lahat, sa atin lahat. Yun. Patuloy lang sa alam natin na pagiging mabuting ina. Salamat po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ate Joanne. Ikaw naman po, Ate Pat. Baka may gusto ka pa pong pasalamatan o batiin? Siguro yun nga, maligayang araw ng mga nanay sa lahat ng mga kagaya kong nanay at sa mga ama din na nagpakananay sa kanilang anak. So, yun. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ate Pat. Baka may gusto kang batiin din, Raisa, of course. Ikaw pa ba? Yun nga, Happy Mother's Day and Happy Mother's Day din sa nanay natin dito sa Kalabag kay Miss Chat. Nandyan nakasama din na rin. And Happy Mother's Day din sa ating guest kay Asho at kay Ate Pat. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon ni Kuya Akim para sa episode na ito. And maraming salamat sa pagbahagi ng inyong mga anong tawag dito, mga natutunan din sa buhay. And ako personally, masasabi ko na marami din talaga ako natutunan kay Ate Pat and kay Ate Joanne mula sa episode na ito. Ayan, maraming salamat sa iyo, Raisa. At ito naman, no, maraming salamat po sa lahat na nakikinig at nanonood po ng Kalabag. Happy Mother's Day po sa inyong lahat, no? Mula sa ating, of course, sa Inet Philippines na mga nanay sa buong mundo. Especially to my mother, of course. Happy Mother's Day. Yan po, ako po si Akim Pulpog. Kasama po ang ating dalawang guest, si Ate Joanne at Ate Pat. Of course, kaway-kaway ka rin dyan, Raisa. Kaway-kaway po tayo. At ito ang Kalambag. Ayan, see you po next week and God bless us all.